Hey guys, welcome to another video. Blessings here today. $30,000 4-piece beneficiaries, nawawala sa database. Marami kasing nagrereklamo sa ating mga kababayan. Hindi ako nakakatanggap ng payout, wala, hindi na ho, anong mangyayari, set, ang dami ng set, 21, 12, 14, hindi ko na maintindihan. But then only to find out, sila po yung mga nawawala namin ng mga 4-piece beneficiaries. Ano po, sila po yung nawawala. Mga gano sila karami, ma'am, yung hindi natin malocate pa? Wala akong exact data pero mga 30,000 May nawawala based ho. on the listahan, yung hindi siya makita sa database. Pero minsan andun yung tao, No. pero wala siya sa database. May mga systems issues, may mga human Halimbawa ho, issues. kasi po pag sila po yung lumipat, halimbawa po kayo naging 4-piece beneficiary dito sa Quezon City. Dito po kayo minomonitor, diyan po kayo chinecheck. Kaya biglang lumipat ho, halimbawa ng Marikina, hindi ho namin alam, yung mga anak nyo hindi na napasok sa QC, talagang masususpindi po yung inyong payments. Tapos magagalit po kayo, bakit hindi kami maka-payout? Pumapasok naman yung anak ko. Oo, pumapasok pero sa Marikina na. Hindi namin kayo na-monitor. Totoo po. Kaya po yung atin pong yung nagtataka, baka bakit may problema, may nadidelay na payout or wala silang payout, makipag-ugnayan po sa aming mga CityLink o Municipal Link na magkaalaman po tayo. Kasi hindi ho darating lang sa inyo yung pera nang wala po kayong kondisyon na sinusunod. Tama po yan, Asek. Actually, yan sa mga issues, no? Mga complaints gano'n na delay, walang natatanggap. Kasi doon mayroon kasing pinikontrata ang 4-piece beneficiary pag pumasok sa program. May mga roles sila, di ba? Pag lumipat ka ng halimbawa sa isang lugar, dapat magsabi siya. Kasi it goes with the system ibig sabihin, pag hindi pumasok hindi pala ito pumapasok sa school na yan, lumipat na pala ng school, hindi sila nag-update. Talagang hindi sila mabibigyan ng grants. So, although sinasabi namin sa family development sessions, mayroon pa rin talagang mga beneficiaries na ganun ang hindi nila nasusunod yung mga policies na kailangan silang mag-report o kailangan silang mag-update. Kasi systems-based din ang 4-piece database, kahit kailangan mapasok din sa system. So yun po ang mga karaniwan na issue actually ng mga grievances na hindi nakakatanggap, etc. So isa yung sa mga issue. Sana tulong din sa ating media na kumbaga yung report to your city or municipal links kung ikaw man ay lilipat sa ibang lugar. Kasi gano'n naman talaga ang dynamics nila Lalo na nung pag may disaster area ang lilipat sa ibang probinsya, minsan ang mga bata, 'di ba, naiiwan sa mga grandparents, ang mga parents pupunta sa Manila, magtatrabaho, etc. Minsan wala nang nag-attend ng family development session, natural. Pag walang nag-attend ng family development session, the parent, talagang hindi 'yun i-consider as compliant. Ano ang pagkakaiba ng listahanan at Social Welfare Development Indicator? Ang listahanan kasi it's more of identifying who and where the poor are. So, ang SWIDI kasi, dito na po tinitingnan, di ba, kung mayroong progress. Ibig sabihin, kung nakakatulong ba talaga ang programa o hindi. Ibig sabihin, minomonitor ang kanilang level of well-being. Ibig sabihin, tinitingnan yung kanilang economic at social situation. So yun ang SWIDI. It's more, sabi nga, it's 1.2 behind really milyong the numbers. 4-piece Kasi ang listahan ng beneficiaries, proximate kailangan system, mag-exit ngayong ang 2024. nag-identify. Pero ito talaga, it's the caseworker. Ibig sabihin, kumbaga sa sakit, may doktor talaga siya na tututok noon. At saka yung tool natin, nakafocus doon sa pagtitingin yung actual na situation. Yun siguro ang sa SWIDI. May case manager na tumututok at yung actual na situation ng beneficiaries in terms of economic and social.
So parang ang sinasabi at Director itong listahanan more on data lang siya Yeah. kaya nagrereklamo yung ibang tao na teka ito si mahirap lang pero hindi na Oo. nakuha pero Yeah. kami ito niya. So itong Swede mas kumbaga mayroong kumbaga approach ng mga tao na tinitingnan talaga kung ito ba'y karapat-dapat Yeah. pa or hindi. Oo, tsaka yung may mga indicators kasi ang listahanan kasi parang estimation siya eh. Ini-estimate. Halimbawa, kung mayroon siyang gamit na TV, kasama yun. Pero kung hindi naman gumagana yung TV, sa TV ka, kasama yun sa pag-rate sa kanya na asset. Parang ganon. Halimbawa, mayroon binigay sa kanya ng kapatid na motorcycle. Bigay lang naman yun eh. 'Di ba? So, sinasama siya sa pag-estimate eh. Sa pagkwenta ng income. Minsan may mga caretaker lang, 'di ba? Nakatira siya sa magandang bahay, hindi naman talaga kanya yun eh. Parang caretaker lang siya. So, ganun siya. Ganun siya yung mini-measure yung assets, parang ganun yung income. So, sinasama siya. Regardless kung bigay, regardless kung functional o hindi, as long na mayroon kang that asset, you will considered as sa income mo. Kaya minsan, bakit naman caretaker lang ako, hindi naman bahay namin yun. That time kasi, nandun siya nakatira. So ganun pero ngayon sa CBIMS, baka this could be some of the lessons, no? Na ang hahawak kasi na kayo ni yung NEDA, no? Yung NEDA na, although may transition with the DSWD, CBIMS na, sana this will be considered in terms of, malaking bagay yun eh, kasi dependent ang purpose doon eh. Pag sinabi nilang poor, susunod lang kami. So hindi na namin i-question kung talaga kang poor or hindi. So kaya minsan pumapasok doon yung mga grievances, etc. na inclusion, di naman talaga yan poor eh. Ito nang poor din yung sinama. So may ganun siyang dynamics. 1.2 milyong 4-piece beneficiaries, kailangan mag-exit ngayong 2024. Sa amin po kasi sa 4-piece, ang pinakamahirap sa amin na challenge, and I hope Director Gemma will agree, is yung inclusion nga yung mga waitlisted. Kasi syempre, kung gusto naman natin na bigyan na natin ng tulong lahat. But we have a limitation when it comes to budget. Kasi maximum ng 4.4 million lang talaga ang funded ng national government. So as much as we want to include them, we cannot. So yun nga po yung nabanggit na kahalagahan ni Director Gemma. With the yearly SWIDI, or revalidation, we're expecting na it can fast track yung graduation or exiting program nung mga beneficiaries natin and yung pagpasok naman ng mga waitlisted natin. Actually, ASEC, ang ini-expect sa amin ngayon by 2024, 1.2 million ang kailangan mag-exit. So yun ang challenge ko ngayon kasi we really need to put together all the efforts na so kailangan mayroon talagang sasalo na programa. I mean, the scholarship and the livelihood on that. So kaya ili-strengthen namin yung partnership ng ating National Advisory Council kasi andyan po yung mga ahensya, yung ating local government units na talagang magtulong-tulong para itong 1 million na to. 1.2 in fact, sabi ko nga I don't know how hindi ko rin siya maisip kung paano na talagang ihanda natin na talagang they have to exit from the program to graduate. Yeah, may sasalo kasi sayang, 'di ba? Pinagraduate natin ng high school, senior high school at saka for the last 10 years nag-invest ka. Magi-stop lang naman ang bata kung wala silang livelihood na kasi 4-piece hindi yan income eh. Dapat may complementary program ang isang pamilya. Hindi siya sole income, the grants, no. Kasi yun ang minsan ganun ang ng public eh. 4-piece ka na eh. No. 'Di ba kailangan mayroon siyang complementary na natutulong
na para yung income masustain niya. Kasi ang purpose hindi naman forever, yan ang sinasabi ko. Para lang talaga sa pag-aaral ng mga bata. Yun lang. Wala na pong iba. Hindi siya sasagot doon sa pampuhunan, di ba? Kung may disaster na dumating, masira ang bahay, hindi po. So kung hindi po papasok ang ibang ahensya, talagang mahihirapan. So this is the big challenge na talagang at saka kung may aalis na 1.2, ang ganda, 'di ba? Marami na rin ma-accommodate na bago. 'Di ba? Maraming new poor will benefit from the program. Maraming salamat po mga ka-blessings.